Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 31:10, and it says here, an excellent wife who's can find. She is far more precious than jewels. So sa Tagalog po, mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So, yung sinasabi po ng verse po na to na mahirap hanapin ang mabuting asawa. At higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. A wise person find a good spouse. Yung wise na tao, yung hinahanap niya is yung mabuting asawa. Pag ikaw nanliligaw ka, dapat iniisip mo pa lang, ito ba yung mabuting mapapangasawa ko? Dapat ganun yung mindset, yung thinking agad is yung mapapangasawa mo. Dapat ganun din kung ikaw naman ang nililigawan, iisipin mo na ito ba yung mabuting mapapangasawa ko, mabuting husband ko. So, parang sa dalampasigan, madaling makahanap ng mga stone. Pero ang hirap makahanap ng precious stone like diamante. A wise person, ang hinahanap niyan, good spouse. Bakit? Makakasama mo yan pang habang buhay. A wise person cherishes a good spouse. Hanapin mo din kung ang kabutihan sa'yo. Mahirap kasi na mag-demand tayo sa partner natin ng mga bagay na gusto nating makita, maranasan, pero hindi naman natin kayang ibigay sa kanila yung mga dinidemand natin. A wise person makes a good spouse. Again, yung asawa mo, reflection mo yan. Kung masama ka dyan, huwag mong isipin na hindi yan magiging masama sa'yo. Diba minsan may makikita tayo na mag-boyfriend, sa umpisa sobrang sweet, ang ganda ng relationship, tas after marriage, nauuwi sa masalimuot na relationship, nagkaaway, kasi bakit? Naghahanapan na ng mga bagay-bagay. So, naghahanap ka ng something na hindi mo naman binibigay sa partner mo. Bakit bumubuti yung asawa mo? Kasi nagiging mabuti ka sa kanya. So, kailangan, para maging mabuti yung asawa mo, maging mabuti ka sa kanya. A wise person is a good spouse, and a wise person makes a good spouse. So, papaano natin pahahalagahan ang isang asawa na mahirap hanapin? So, reverse the law of diminishing return. Yung mga asawa po natin, kung sino merong asawa sa inyo nakakarinig nito, yung asawa po kasi is subject to the law of diminishing return. Yung, di ba nararanasan natin na sa umpisa ng relationship, kilig to the effort, kilig to the max kayo sa isa't isa, tapos grabe ka mag-effort, yung tipong kahit bumiyahe ka ng ilang oras, basta makita mo lang yung girlfriend mo, makasama mo lang siya, kahit gaano kahaba pa yung biyahe mo, okay lang. Ganon kakilig. Pero, as days goes by, nawawala yung kilig. Bumababa. So, pwede nating i-reverse po yon. Minsan kasi, nagsasawa ka sa asawa mo, bugnot na bugnot ka sa asawa mo, lalo pag nakikita mo yung mukha. So, mas magandang gumawa ka ng bagay, yung something na hindi nyo pa nararanasan dalawa. Like, date your spouse that you never done before. Yung special date talaga na parehas kayong hindi nyo pa nararanasan. Treat your spouse as a gift of God. Tratuhin mo yung asawa mo na regalo ng Diyos. Pag nasa iyo, pahalagahan mo na. Higit pa sa mamahaling alahas yung halaga niyan. Kung mahalaga siya, pahalagahan mo na. Be God's gift to your spouse. Hindi lang naman asawa mo yung regalo sa iyo eh. Dapat ikaw din
maging regalo ka sa asawa mo. Na kapag tinitignan ka ng asawa mo, praise God siya kasi ikaw yung asawa niya. Be God's gift to your spouse na napupuno ng galak at pasasalamat yung asawa mo kapag nakikita ka niya. Be God's gift to your spouse. Pursue a Christ-centered marriage. Kapag yung relationship nyo, wala na to, malamang sa malamang, away, magulo, masalimuot yung relationship. Yung relationship dapat is ang sentro nun is patungo kay Kristo. Pag hindi si Jesus ang sentro ng inyong samahan, masalimuot ang nagiging kalabasan ng relationship. Imagine mo na parito si Kristo para ayusin yung magulong mundo. So it means na parito din siya para ayusin yung magulong marriage. Pumapasok din si Kristo sa magulong marriage para maayos ito. So, let's settle our disputes biblically. So, mahirap kasi na nag-aaway kayo mag-asawa pero walang basihan kung sino yung tama at mali. Kailangan merong Supreme Court between the two of you. Ano ba yung Supreme Court? Yung Supreme Court po natin is yung Bible. Ginawa na yan ni God dyan para maging guide natin. Para maging maayos yung patungo ng buhay natin. So, example, mahalin mo, kaaway mo yung asawa mo, mahalin mo pa rin, diba? O kaya tama ba na sinigawan mo yung asawa mo? O gumanti ka sa pagsigaw sa kanya? So, lagi nating i-base dun sa biblical base para maging maayos yung patutunguhan ng relationship. And meron akong gustong i-share sa inyo, a simple prayer. Father, thank you because you are the author of the marriage. You have given me a spouse to love and to cherish. Please help us to pursue a Christ-centered marriage. We dedicate our marriage to your honor and glory. Enable us to settle our differences, fights, and disagreements in your Supreme Court, the Bible. In Jesus' name we pray, amen. Thank you everyone and God bless.